game. So, tawag dito. Good afternoon, grade 10. So, ayan. So, ang tagal na ito, no? So, yung iba, nagtatanong na sa akin nung sasagutan, but very good. Very good tayo doon, but isihan nyo lang, okay? Ang ipapasa lang this Friday is week 3. Paghiwalay na lang, magkasama kasing stapler nung module nyo eh. 'Di ba? So, paghiwalay na lang. Okay? So, eto, madali pa yung topic natin ng ngayon. Kasi, topic natin is male reproductive system. Hindi naman masalimuot tong sa males. Masalimuot yung sa babae kasi may menstrual cycle or menstruation. Okay? Menstrual cycle. Okay ba yun? So, ano meron dito? Reproduction is necessary to ensure continuation of a species. The gonads, both testes and ovaries, are endocrine glands, but their primary function is produce gametes, which are the sperm and eggs, sperm cell and egg cell, that come from male and the female, respectively. Sexual reproduction involves the fusion of sperm cell and egg cell to produce a zygote after fertilization. How does male and females produces gametes ready for sexual reproduction? So, ayan, binanggit lang na yung gonads. Ano yung gonads? Si testes, tsaka si ovaries. Sa babae, ovaryo. Okay? Sorry, ano ba masyadong yung bibig ko. Sa babae, ovaryo. Yung sa lalaking testis, eto, ayan yung itlog, diba, sa lalaki, diba, itlog, diba, naitlogan, ganun. Yun. So, yan yung nagpo-produce ng gametes. Ano naman yung gametes na yun? Si sperm cell, tsaka si egg cell. Okay? Ano yung goal nila? Mag-meet sila, mag-combine sila to produce a zygote. Okay? Ano yung zygote? Sir, yung union ng sperm cell tsaka egg cell na magiging fetus, diba? Yan yun. So, male reproductive system is composed of several organs, blah blah blah, perform the following functions. So, ano function ng male reproductive system? Produce, maintain, and transport sperm and protective fluid, semen. Okay, sino magkaiba pala yun? Magkaiba si sperm cell. Ayan, si sperm cell. Si sperm cell yung parang yung parang buteti ba yun? Pero syempre, hindi yun nakikita ng naked eye. Cell lang yun eh. Diba? Si semen, ano yung si semen? Yan yung tubig. Ewan ko kung tawag dyan, Tagalog is, tamod. Diba? So, ewan ko kung kalimutan ko tuloy. Pag magkasama sila, may term yan eh. May term sila pag magkasama na si sperm tsaka yung seminal fluid. May tawag doon. Okay? So, sir, bakit may ganun? Mamaya explain natin. Okay? So, ano yung functional reproductive system? Mag-produce ng sperm tsaka ng protective fluid or seminal fluid. Okay? Sa bagay, isa lang kasi yung term na ginagamit sa atin. Sa bagay, similia. Okay? Yung sperm. Discharge the sperm into the female reproductive tract during copulation. So, yun yung isang function ng reproductive system ng lalaki na isalin niya, 'di ba? Doon sa sa vagina ng babae yung sperm. 'Di ba? Kaya ganyan yung design ng ng lalaki. 'Di ba? Kasi pang sila, pang pasok talaga. Pang transfer talaga ng sperm, 'di ba? Produce and secrete male sex hormones. Ayan pa yung yung sex hormones, yung pampalaki ng boses, pampalaki ng muscle, pampagrow ng beard, facial hair, 'di ba? Yun. Sex hormones 'yun, 'di ba? Si testosterone, 'di ba? Saka si androgen. Okay? So ito, ano ba meron dito? Wala atang function to. Ano ba yan? Dali lang, binabrowse ko lang. Pero kabisado ko naman to, don't worry. Pangit pala to. Pero eto, isa-isahin na natin. So, sabi dito,
testis, ayan siya. Kulayan natin. Ayan, blue. Ayan. Okay. So, blue natin. Are contained in a pouch skin called scrotum. Are the male reproductive glands. Yan yung testes, male reproductive. These are located outside the body because they are required for lower temperature to permit sperm production. The scrotum serves as a cooling unit to maintain the optimal temperature of sperm development. The optimal temperature for sperm development is lower than 37 degrees. O, sir, ano naman yung scrotum? Ito yung scrotum mo. O, sir, ano yung scrotum? Yung mismong balat. O, ano Tagalog? Bayag. Diba? So, yung mismong scrotum na yun, yung balat, yung parang pouch, diba, sa lalaki, ano daw yung function niya? O, diba sa boys, minsan yan, lawlaw. Alam niyo yun, yung lawlaw, minsan naman yung contracted, dikit na dikit. So, yun talaga yung function niya. Kasi, ang function ng scrotum natin, kapag mainit, nilalayo niya yung nilalayo niya yung testes sa body natin. Nilalayo niya. Kaya lumalawlaw kasi nilalayo niya. 'Di ba? Kapag malamig naman yung panahon, diyan yung mapapansin, dikit na dikit yung yung scrotum niyo sa contracted kasi nga nilalapit niya sa body. Kasi yung body mainit eh. Kaya nilalapit niya yung testes sa body kasi nga masyadong malamig. Binabalanse niya naman, 'di ba? So, ganun yun. So, crucial talaga sa crucial talaga yan sa sperm, yung lamig and init. 'Di ba? Yung ibang lalaki, nagkakaproblema din yan. Kung minsan di makabuo, di makabuntis. Kasi nga, predisposing factor na hindi nagiging mature yung sperm sa niya. Kasi nga, parang lagi naiinitan. Ewan natin kung ano yung work niya. 'Di ba? So, ganun. O, sir, isa pang fact. Sir, ba't yung scrotum ko hindi pantay? So, normal lang yan na hindi pantay. Diba? Kasi, kapag pantay, ayan, kapag pantay yan, diba may, testis, kapag naipit yan nung thighs mo, ayan, yung binti mo, may ipit yung testis, diba? Unlike nung hindi pantay, diba? Magdikit man sila, magbanggaan man sila, lang na hindi magbabangga mismo, mag-slide lang to each other kasi nga hindi sila pantay. So, ayan rin, ang disenyo rin ni God yan sa sa male reproductive organ niyo. Okay? So, meron ba nito sa saglit Kinapi ko rin yung yung sa book natin. Ayan, so dito na nga lang tayo. Pangit pala yung dun. So, ayan. Dahil lang main function. Okay. Sige, dito na tayo magsimula. So, sabi dito, the main male reproductive system is the testis. Tama yan. Yan yung discuss natin kanina. The secondary reproductive organs of human male include scrotum, nabanggit na natin yan, epididymis, vas deferens, seminal vesicle, urethra, prostate gland, bulbourethral gland, and penis. Each lobe of the testis contain, isa-isahin muna natin yan. Nasaan ba yan, sir? Yung pinagsasabi mo? Ayan. So, liitan ko yung ko. Pangkulay ko. Ayan. So, una is epididymis. Ito. Ayan. Sobrang liit naman pala. Ayan yung epididymis. Diba? So, ano yung function niya ng epididymis? Storage yan ng matured sperm cell. So, kapag na-produce na ni testis yung sperm cell, ini-store niya dito sa epididymis. Okay? Next, ano pa? Takpan ko lang yung mga
Takpan ko lang yung mga buto. Ito, buto lang yan. Huwag niyong pansinin. Okay? Ano yan? Balakang. Puson. Yung buto sa puson. Ito rin, buto lang din yan. Okay? Okay? Ito, sige, isa-isayin natin. Next, ano pa? Ito, urethra. Ano yung urethra? Daanan ng ihi. Okay, daanan ng ihi. Kaya ayan o. Asan ba yun? Ayan o. Ito yung daanan ng ihi o. Ayan, daanan ng ihi. Kaya mapapansin nyo, konektado yan sa urinary bladder. Okay? Ano yung urinary bladder? Ang pantog. Diba? Yan naman yung urinary bladder. Yun na nga baka. Ayan, urinary bladder. Next, ano pa? Penis. Ayan. Penis. Dito sa una nating picture, yung penis ay ano pa, may inisa-isa pa niya yung parts niya. Diba ito? Ayan. Ayan. Yung mismong penis, or minsan ang tawag dyan, penile shaft, yung mismong, ayan, yung mismong haba. Diba? And then, yung pinakaulo, ano tawag doon? Ayan, glans penis. Okay, magkaiba yung iba yung ulo kasi ano talaga yan eh. Yan talaga yung excitatory muscle. Kumbaga nandyan yung kilite. May ganun talagang parte yung katawan ng tao kung saan siya nandun yung pleasure niya. Okay? Hindi mo pleasure yung kalimutan ko yung medical term pero parang ganun na. 'Di ba? So glans penis 'yon. Kaya sa totoo ba yan? O kaya yung mga napapansin niyo yung mga bagong tuli, 'di ba? Inaangat nila yung shorts nila pag bagong tuli sila kasi nga excitatory muscle, sensitive lalo nung bago silang tuli. Nung bago kasi silang tuli. Okay, eto kasi yung penis na yan, may balat yan nung una. Ayan, covered yan ng skin. Okay, covered yan ng skin. Pero nung tinuli na yung mga lalaking yan, kami, eto, tinanggal na. Tinanggal yan. Eto, tinanggal yung skin na yan. Okay? Kaya ang naging exposed na yung glans penis namin. Eh, syempre, bata, 'di ba? Yung glans penis mo, pag nadidikit sa shorts, nagiging sensitive. Hindi pa sanay yung mga lalaki. 'Di ba? Kaya yung pag tinutuli sila, nakaangat yung shorts nila. Okay? Parang mas maganda dito. Hindi, ganun rin. Epididymis, urethra. Pares lang. Sorry, pabalik-balik ako. Next is ano pa? So, may penis, may glans penis talaga. Next is vas deferens. Nasaan si vas deferens? Ayun siya, si vas deferens. Mapapansin nyo, tingnan nyo yung flow nung, dito kasi, di ba, dyan nanggagaling yung sperm cell tsaka semen. Tingnan nyo yung flow niya. Mula dito, mag-cross dito, yan yung vas deferens. Di ba? Tsaka pupunta dito sa seminal vesicle. Ito naman si seminal vesicle. Okay? Vas deferens. Pag galing niya dyan, dadaan naman siya kay, ayan, prostate gland. Diba? Tsaka siya babalik ulit dito sa urethra. So, yan yung yan yung flow ng sperm. Diba? Galing dito sa testis, epididymis, ayan, sa vas deferens, pupunta dyan, pupunta dito sa seminal vesicle, sa prostate gland, tsaka palang pupunta dito sa urethra. Ano ang dito sa lalaki? Ang kinaiba ng lalaki sa babae. Yung lalaki, isa lang yung dinadaanan ng ihi nila tsaka nung semen nila. Sa babae kasi magkaiba.
Iba yung sa vagina, iba yung sa pang-ihi nila. Sa lalaki, parehas lang. Okay? Ito, ano lang to, ito, ano lang to, colon. Diba? Ano lang yan? Anus lang yan. Rectum yan, rectum. Rectum to be exact. Ayan o, rectum pala. Ito, anus. So, sa lalaki, dalawa lang yung butas. Doon sa penis nila, tsaka sa puwetan nila. Labasan ng ihi, tsaka semen, tsaka labasan ng dumi. Okay? Sa babae kasi, tatlo. Iba yung sa ihi, iba yung sa vagina, iba yung sa dumi. So, ayan, na-discuss na natin tong mga to. Next, ito pa. Each lobe of testis contains 1 to 3 coiled tubes known as seminiferous tubules. Seminiferous tubules. So, ano yan? Yan yung loob ng testis. Okay? Merong seminiferous tubules na tinatawag. Where spermatogenesis, pag sinabing spermatogenesis, ayan o, genesis, ibig sabihin panimula, formation of sperm cell, takes place aside from the reproductive cells. Sertoli cells and interstitial cells of Leydig or Leydig cells are located inside the testis. Sertoli cells supports and supply nutrients to the mature sperm cell called spermatozoa. Ayan may bagong term. Ano yung tawag sa matured sperm cell? Spermatozoa. Whereas interstitial Leydig cells are responsible for male hormone production. Okay, so ano lang naman yan yung mga iba pang organ dun sa loob ng testis mo. Next, the development of sperm cells to maturity requires lower temperature. Nabanggit na natin to kanina. Ayan, the scrotum contains the testes internally. It consists connective tissue and smooth muscle, blah blah blah. Hot weather loses. Nabanggit na natin yung kanina. Dito tayo mag-focus kay sperm cell. So, si sperm cell may parts din. Diba? So, may head tayo, neck, midpiece, tsaka yung tail niya. Plasma membrane, pambalot niya. Okay? So, ano pa meron tayo dyan? Ito yung nucleus, acrosome. Acrosome, yan yung parang pang-penetrate niya, pang-butas niya ng egg cell and mitochondrion. Okay? Sir, ano yung ba't mo dinidiscuss yan? Kasi ang distinguishing characteristic ng sperm cell is siya yung carrier ng sex or gender. Okay? Diyan mo malalaman kung lalaki or babae. 'Di ba? Natatandaan niyo natatandaan niyo pa yung nung bata ako natatanda ko lagi yung palabas na Kyle XY. Bakit Kyle XY? Kasi kapag XY lalaki. Kapag XX babae. Saan ang ibig sabihin nun? So, si egg cell yung X, 'di ba? Si sperm cell either Y or X, either lalaki or babae. Okay, kasi wala lang dito, may two types tayo ng sperm cell. 'Di ba? Yung isang sperm cell, yan, may two types tayo. Kung di ako nagkakamali ng pag-recall ko, yung isa, mas marami siyang seminal fluid. Okay? Yung isa naman, mas kung di ako nagkakamali, mas may energy siya. Basta may dalawang klase yan, hindi ko lang ma-elaborate masyado. So, nakalimutan ko tuloy sasabihin ko. Sir, ano naman para sa naman yung seminal fluid na yan? Itong seminal fluid na to, nga pala kanina pa natin dinidiscuss, no? Ano ba yung function yan? Kasi, yung puwerta ng babae, yung vagina ng babae, naturally acidic. Okay? Naturally acidic yung vagina ng babae. Kaya nga may pH care, 'di ba? Ano yung pH care? Kasi yung
pH care na yon, hindi niya masyadong binabago or mine-maintain niya yung acidity nung vagina ng babae. Kasi ano yun mainam yun para sa kanila to fight infection or infection or some diseases. Ganun talaga yun. So, normal lang sa babae yun, acidic. So, ano naman ng bato nun sa sperm cell? Ang bato nun sa sperm cell, kapag walang outer covering, may covering kasi yan covered yan ng seminal fluid. Yan, covered yan ng seminal fluid pag pumasok sa pag pumasok siya sa vagina, covered yan ng seminal fluid para ma-counteract nila yung acidity nung vagina ng babae. Yun yung kahalagahan ng seminal fluid. Okay? So, susunod siguro sa may explain pa natin yan. Okay? The main parts of mature sperm are head. Ayan, sinabi pala dito. Midpiece and tail. The head contains nucleus, blah blah blah. Ano pa yung sinabi dito? Ayan, mitochondria is for energy. Okay? This energy is needed for the sperm to swim inside the female reproductive system. Kailangan nila yan kasi mahaba yung magta-travel yan Hindi naman yan pag sa ovary na kagad sila. Hindi. Magta-travel yung sperm cell dun sa loob ng vagina hanggang uterus, hanggang fallopian tube ng babae. The tail of the sperm helps propel it forward with snake-like motion. Even though it takes only one sperm lang to fertilize the egg cell, there are normally 100 million sperm per millimeter of semen. Diba? Sa 1 millimeter ng semen mo, ilang sperm meron? 100 million. Siguro healthy ka nun, kaya 100 million. Kasi may sperm count din yan Yung iba, 20 million to 50 million lang. Diba? But ayan, it can go as much as 100 million. Next. After the formation of sperm, seminiferous tubule, several glands secrete substance added to sperm. Eto na yan. Yung sinasabi nating semen kanina, seminal fluid, na nag-a-add dun sa sperm. This substance lubricate. Ayan, pinapadulas niya daw the tube where the sperm pass. At the same time, nourish the sperm as they travel. The sperm will continue to mature inside a long duct called epididymis. Within this tube, sperm cells develop capability to swim. During ejaculation, the sperm cells will be ejected out of the epididymis using the smooth muscle ductus deferens. Ejaculation is the forceful expulsion of semen. Yan, paglabas ng semen. The ductus deferens is a continuation of the epididymis and is described as excretory duct of the testes. The sperm cell will continue to the ductus deferens, then to the urethra. Ito yung sinasabi ko kaninang flow, ayan vas deferens, ductus deferens, diba? Ductus deferens, kung di ako nagkakamali, parang nandito lang din yan diba? Kaduktong lang nung epididymis. Urethra, which conveys both semen and urine. Sinabi ko na kanina yan. When the penis is erect during sex, the flow of urine is blocked from the urethra, allowing only semen to be ejaculated at orgasm. The sperm traveling to the urethra mix with glandular secretions from, kapag nag-travel na siya dyan, paikot, madadagdagan na siya ng, secretions from seminal vesicle, prostate gland, and bulbourethral gland to form semen. Ayan yung collective term na sinasabi ko kanina. A thickened, milky fluid that is expelled from the penis during sexual activity. So, yung semen pala is, na siya, collective na. Magkasama na si sperm cell tsaka si seminal fluids. Okay? So, sperm cell plus seminal fluid is semen ang tawag. So, eto na. Ayan na si seminal vesicle. Ayan
Seminal vesicle, prostate gland, bulbourethral gland. Ano yung function nila? Kasi sila yung dadaanan ng sperm cell, di ba? Ano yung magiging function nila along the way bago lumabas si sperm cell, mag-ejaculate? Seminal vesicle secretes 60% of the total volume of the semen. 60%. Diba? So, yung nilalabas ng lalaki, kung nakikita nyo man sa mga lalaki or sa babae, hindi natin alam. So, 60% nun, baka isipin nyo isang buong ganun, puro sperm cell, hindi. 60% nun ay, ano lang, more on fluids lang talaga. Okay? Which includes fructose for energy sources. Si seminal vesicle, para saan pala siya? For energy source ni sperm. The prostate gland and the seminal vesicle secrete prostaglandin into the mix that induce contraction in the female reproductive tract and help the sperm reach the egg. The secretion of prostate gland naman tayo, which comprises 20%. Ayan, 20%. So, 20% non prostate gland helps neutralize acidic environment in the female reproductive tract. So, yun naman yung function niya. Para mapaglabanan niya, sinabi ko na kanina, yung acidity ng female reproductive system or tract. Bulbourethral gland secretes mucus-rich fluid in the urethra during sexual intercourse. Si bulbourethral gland naman, kumbaga, siya rin yung naglilinis ng urethra. Kasi syempre dinaanan ng ihi yun, acidic ang ihi natin. Yun naman ang function ni bulbourethral gland. Siya yung kumbaga naglilinis ng urethra. The penis, ayan, is composed of 3 bodies of vascular erectile tissue. The filling of these spongy tissues with arterial blood results of erection of penis. During erection, the penis becomes longer and larger in circumference and firm. These characteristics make it easy to introduce sperm inside the female reproductive tract. The main shaft, ayan sinasabi ko kanina, of the penis is covered by thin skin. Iba pala to. The sensitive head, ayan sinasabi ko na kanina, sensitive si head. Glans penis ang tawag. Is covered by prepuce or foreskin. Yan yung sinasabi kong balat kanina. This extension of skin is commonly removed for hygienic purposes and prevention of sexually transmitted disease. Okay, so bakit ba tinutuli yung mga lalaki? So, una sa lahat, hygienic purposes. Drawing ko ulit. Hygienic purposes. Diba? Kuwari, may balat dyan. Diba? So, hygienic purposes kasi sarado yan eh. Hindi naman yan Pag umiihi si lalaki, diba, may yung some parts ng ihi naiiwan dyan. Diba, naiipon. Diba, kaya dapat talaga inaano siya. Although biblical din naman yung pagtuli. Biblical yun, circumcision. Medical naman, ang dahilan nila, hygienic purpose, mas malinis. Diba? Yun yung tinatawag na tawag dito? Kupal. Yung yung parang namuong ihi dyan. Diba? So, yun. Yun yung para maiwasan yun. Kaya yung lalaki, tak-tak na lang pag umihi. Diba? The other way around naman sa babae. Ang babae ba, sir, natutuli? Hindi. Pero may counterpart ba yan sa babae? Yes, meron. Kaya mga babae, ewan ko kung ginagawa nila, observe nyo yung mga kaklase nyo, dapat sa kanila, nagtitissue, nagpupunas. Kasi sa babae, hindi naman nila matataktak. Diba? Hindi kagaya ng sa lalaki, natataktak. Walang problema. Sa babae, hindi eh. Diba? Pero explain natin yun. Sir, paano yun? Diba? Kasi iba yung sa babae, iba yung sa lalaki. Okay? Feedback mechanism, wala na naman yan. Testosterone, ano lang to, ito yung male tsaka male hormone testosterone. Para saan yan? Ayan o, secondary characteristics. Ano yan? Male secondary hair growth. So, big hair, face, leg, chest, axilla, underarm. Changes in larynx, Adam's apple. Deafening of voice, increase skeletal muscle and mass, pagtangkad at paglaki ng katawan, increase rate in bone, parehas yun. After puberty, testosterone maintains the adult
Male genital structure, reproductive, blah 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 blah. Wala naman yan. Female na to. Okay, so tignan ko lang kung may nakalimutan ako ha. Sa tingin ko naman na-discuss natin yan. Ito naman, formation lang to ng sperm cell eh. Pero wala naman yan sa libro nyo. Pathway ng sperm cell, na-discuss na rin natin to last time. Kanina, yung dinadaanan ng sperm cell. Okay, so I think na-discuss ko na lahat. And maraming salamat, grade 10. I hope natuto kayo and masagutan nyo yung modules nyo. So, next time, ano naman eh, female, diba? So, kaya naman yan, don't worry. Iba, takot na takot, diba? Pero, I commend naman yung mga nagsasagot kaagad and pinagbubutihan yung pagsasagot. And gandahan pala yung drawing. Okay, so, pag hindi maganda yung drawing, syempre, hindi perfect yung score. Diba? So, yun lang. Maraming salamat. Hating gabi na. And, salamat and God bless. Good night na rin para sa akin. Thank you.